May Israel na tinawag mo ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Okay. Ang sabi dyan, inyong dinggin ako, O Israel. Hindi ako nagsalita ng lihim mula ng itatag ito. Sino kaya yung nagsasalita diyan? O ngayon, pagkatapos sabihin niyan, O Israel, hindi ako nagsalita ng lihim. Verse 13, pakibasa po. Sige po. Verse 13. Tumawag sa kanila, sila ay nagsisita yung magkakasama. Opo. Ako ang una at ang huli. Verse 13, ako ang naglatag ng langit at ng lupa. Kita po ninyo kung ang Biblia ang pag-uusapan, ang sanlibutan ay hindi basta-basta sumulpot, kundi ito ay merong pinanggalingan at merong pinagmulan. Ito ay sa paglikha ng Diyos, ex nihilo. Yan ang ginamit sa paglikha ng sanlibutan sa mga bagay na wala. Out of nothing. Ex nihilo ang ginamit sa wikang Greek or Hebrew. Pagkakagawa. Pero pagkatapos na malatag na ang langit at ng lupa, itong Diyos na nagsasalita sa 12 at 13, ano nangyari sa Kanya? Talatang 16. Verse 16. Oh, kita po ninyo, yung kaninang isinalaysay sa iyo, na may nagtuturo na ang Ama, siya rin si Kristo, siya rin ang Holy Spirit. Mayroon pa rin nagtuturo na ang tanging Ama lamang ang Diyos. Pero pansinin niyo sa buong kapitulo na diyan pa lamang sa unang bahagi, sa talatang 12, O dinggin ninyo Israel, ako ang una, ako ang huli. Mula ng una, hindi ako nagsalita ng lihim. Talatang 13, ako ang naglatag ng langit at ng lupa. Talatang 16, at ngayon sinugo ako. Pansinin ninyo na yung pangungusap. Sinugo ako, nino? Ng Panginoong Diyos, isa. Nino pa? Ng kanyang Espiritu, dalawa. Ay pangatlo, sino? Yung nagsasalita. Napansin ninyo, may tatlong magkakaiwalay, hindi isang persona yan. Hindi tayo naniniwala na mayroong tatlong Diyos. Hindi tayo naniniwala may isang persona ang Diyos. Ang ating paniniwala mula sa Biblia ay mayroong iisang Diyos na mayroong tatlong personang magkakahiwalay. Hindi katulad ng Juanes, pag akyat mo sa langit, makikita mong persona iisa, walang iba kundi si Kristo lang. Pero pag tayong lahat nakarating sa langit, makikita mo yung Ama, makikita mo yung Anak, makikita mo yung Espiritu Santo. Yan ang tama sa Biblia. Iba ang nagsugo sa sinugo. Tama? Ang sabi sa 16, at ngayon dinggin ninyo ako. At ngayon, sinugo ako. Iba yung nagsugo sa sinugo. Nung si Kristo'y pumanao, nagkatawang tao, in arche, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sabi nung iglesia ni Kristo, si Kristo panukala. Si Kristo'y nasa isip lang. Nang pasimula, siya ay nasa isip lang. Wala nun eh. Nang pasimula, siya ay plano. Wala nun sa uno-uno. Wala nun. Ang nakalagay doon, nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nililikot pa nila yun. Ngayon, pagdating ni Kristo rito sa tamang panahon, nagkatawang tao, pinanganak ni Santa Maria, ito ang hindi nila maintindihan kay Kristo.
Si Kristo sa pagiging kalagayang tao, nandoon din ang pagiging kalagayang Diyos ni Kristo. Kaya siya may dual nature man and God. Ngayon, nung si Kristo ay nangangaral sa mga Hudyo, nang sabihin ni Kristo, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Hindi maintindihan ng mga Hudyo. Pakitingnan ninyo yung 8:42 ng San Juan. Siguro kung wala kayong Bible, kung meron man lang sana kayong notebook at ballpen, tiyak, papakinabangan nyo yan. Balang araw, hindi man ngayon. Baka yung inyong kalalagyan ganyan, baka someday, somehow, kayo na ang nagbabible study, kayo na ang nagtuturo sa lesson study. John 4. Hindi mo mapipigil yan pag kayo hingi ko ng Holy Spirit. 8:42 ng San Juan. Kung si Kristo sa rin ng Ama, si Kristo sa rin ng Holy Spirit, tingnan ninyo yung 8:42. 8:42. Pwede po John. siyang bumasa. Pwede ko kang bumasa. Sige po, thank you. Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I come from God, and now I'm here. I have not come on my own, but He sent me." Okay. Tingnan po ninyo, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ang nagsugo ay ang Ama, ang sinugo ay ang Anak. Tingnan pa ninyo yung buong chapter 4, chapter 2, chapter 3 ng unang 1, dinideklara ni Kristo, sinugo ako ng Ama. Doon sa 8:42, malinaw na hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Well, sabi ng mga Hudyo, hindi naintindihan ng mga Hudyo, hindi ninyo maaaring maunawaan ito. Pag tinignan nyo yung 43, 44, masakit yung sagot ni Kristo Hindi maunawaan ng mga Hudyo na si Kristo ay pumunta sa lupa, hindi sa kanyang sarili may nagsugo. Pag tinignan nyo yung 48 ng Isaiah, at ngayon sinugo ako. Kaya iba yung nagsugo sa sinugo Ang nagsugo Ama, ang sinugo yung Anak. Hindi maintindihan ng mga Hudyo. Kasagot ni Kristo, hindi nyo maaaring maunawaan sapagkat kayo sa inyong amang dyablo. Hirap yun. Diba? Pero yun ay masakit. Pero na totoo. O kaya hindi. Mahirap mo magsabi ng totoo pag nasasaktan na. Pero kahit masaktan yan o masakit yan, basta totoo yung sasabihin mo. Kasi Kristo hindi nangingimi kasi totoo yung kanyang sinasabi. Ngayon, isa pa, para mapatunayan natin na ang sanlibutan ay meron talagang nagdeklara, meron talagang gumawa. Hindi ito basta sukpulpot. Kaya, pag tinignan ninyo ang Kapitulo 3 ng Aklat ng Kawikaan, ang talatay 19, hindi basta sinabi ng Diyos ay magkaroon ng kalawakan, nagkaroon, by the word yun. Pero yun may dunong, merong kaunawaan, merong kaalaman ng pasulputin ng Diyos ang sanlibutan. 3:19 ng Kawikaan. Ako. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan, itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng karunungan. Tinatag niya ang lupa, tinatag niya ang langit, may kaunawaan, may karunungan. Kaya ganyan kaganda, ganyan kabait ang Diyos na hindi tayo biglang sumulpot. Transcendental knowing. Ay, dito ba? Walang Diyos? Walang lilitaw na mga bagay na yan kung walang nagpasimulang magpalitaw. Bago lumitaw ang mga bagay na yan, kailangan mo nang lumitaw yung gagawa niyan. Hindi pwedeng lumitaw yan nang wala yung gumawa. Pakinggan niyo ulit. Sa Kapitulo 1 ng Aklat ng San Juan, simulan niyo muli sa talatang 1, patuloy hanggang talatang 3. Chapter 1, verse 1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay suma sa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan
Yun. Yung Pagpalagay natin si hindi Kristo naniniwala ay ng Diyos isang sa ayon sa Antichrist. kanila ay hindi existing. Pero yan ang Biblia ay ang ginamit sa Greek niyan ay in arche o logos. Ginamit dyan eh. In arche means yan ay nang pasimula. In the beginning. Hindi sinabing nang may simula. O nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay Diyos. Hindi sinabi diyan ang verbo ay naging Diyos. O, at pasimula, ang lahat ng bagay ay hindi magagawa kung wala siya. Ginawa ang sanlibutan through Him or by Him. O, kaya ang sanlibutan lumitaw dahil sa mayroong gumawa. Ngayon, pagkatapos banggitin ni Juan, dinugtong niya yung verbo, yung salita. Meron siyang laman. Hindi siya yung panukala, hindi siya yung isipan, isa siyang persona. Pag tinignan niyo yung 19 ng Apokalipsis, magmumula sa 13, 14, 15, 16, isa sa pangalan ng anak ay ang verbo. Ang verbo ay may mata, may paa, kumpleto, naroon Isa yung pangalan niya ay ang verbo ng Diyos. Hindi sa panukala, hindi siya nasa isipan ng Ama. Isa siyang persona na ang pagiging persona niya, ang kanyang pangalan ay ang verbo ng Diyos. 14 ng 1, nagkatawang tao ang verbo. Kung siya'y katutubong tao, hindi na matetermino ng Biblia nagkatawang tao. Hindi na dapat ganon. Dapat siya ay tao. Hindi. Kung talagang katutubo niya ay tao, hindi na mababanggit sa ng nagkatawang tao. Hindi naman natin matututulan yun. Bago lumitaw ang Iglesia ni Cristo noong 1914, yan na talaga doktrina natin. Tao talaga si Cristo. Pero bago siya naging tao, ano muna ang kanyang pinanggalingan? Kaya si Cristo ay Diyos at tao. Kahit nung siya'y mamatay, mapako sa krus, mabuhay na mapuli, umakyat sa langit, muling bababa, hindi maghihiwalay ang kanyang pagkatao at ang pagka-Diyos. Katibayan ng Biblia yon at ng the great controversy at ng desire of ages. Tingnan ninyo yung pag-akyat na sa langit, nang tinitingnan ng mga alagad sa chapter 1 ng Acts, verse 7 to 9 or 10, umaakyat siyang ganon, sabi ng angelo, kayong mga Israel, bakit nyo tinitingnan ang Panginoon? Kung paanong inyong nakitang pag-akyat niya sa langit, ganon din siyang paparito na inyong hindi makikita. Uy, saksi na yun. Kung paanong inyong nakita ang kanyang pag-akyat sa langit ay sa bababa ay inyo ring makikita. Hindi sinabi, nakita nyo yung pag-akyat, pagbaba, hindi nyo makikita. Sa mga saksi, dumating 1914, hindi lang nakita si Kristo. Ano makita? Nasa Amerika. Pumasok ngayon ng Mormon. Kasi Kristo dumating na sa Amerika na malagi. Ngayon, ano pa ang katibayan na talagang merong tatlong persona at si Kristo ay Diyos? Sangayon doon sa John 10:30, gamit ng Pentecostal at ng ilang mga born again, si Kristo ang Ama, si Kristo rin ang Anak, nang banggitin ang John 10:30. Ano nakalagay doon? Ako, si Kino nagsasalita, si Kristo, hindi ba? Ako at ang Ama, ano raw? Iisa, nung kwentahin ng Iglesia ni Kristo, hindi ba ang Diyos nyo'y tatlo? Hindi, isa. Tatlo, kwenta siya. Yung Ama ba ay Diyos? Sagot sa balista. Yung bang Anak ay Diyos? Sagot sa balista. Yung bang Holy Spirit ay Diyos? O ilan ang Diyos? Tatlo. Sino nagsabing tatlo? Yung Iglesia ni Cristo. Ang pagkukwenta ay sila ang kukwenta kaysa pagkukwenta ng Diyos, mali. Ang kwenta ng Diyos, isa. Ang kwenta nila ay tatlo. Isa-isahin pa sa inyo.
Sige, yung bang ama Diyos, sagot ka, opo. Yung bang anak Diyos, opo talaga na. Yung bang anak, Holy Spirit ay Diyos, o di tatlo na Diyos na sa balista. Sila mas marami. Pero ang totoo, pag tinignan nyo, sinuri ninyo silang maraming Diyos. Isa ha, yung ama walang problema. Diyos eh. Si Kristo hindi Diyos. Ano daw sa kanila? Panukala. Yung panukala, yun yung Diyos. Hindi ba Diyos na sila? Yung panukala, Diyos. Nung panggitiin, yung Hebrew 1:8. Kasi noong si Kristo raw ay nasa krus ng Calvary, na sumisigaw na, Diyos ko, bakit mo ako pinabaya? Kung si Kristo ay Diyos, bakit siya may dilim Diyos? Tinan nyo nga. Kung si Kristo ay Diyos, bakit siya mayroong dino Diyos? At kung si Kristo ay Diyos, bakit hindi niya alam ang oras at araw ng kanyang pagparito? Ang daming tanong, no? Ngayon, alin ang hindi alam ni Kristo? Yung kanyang pagdating. Alin ang hindi nakakaalam doon? Yung pagkatao ni Kristo. Pag tinignan nyo ang Colossus 3:2, si Kristo ang kinatataguan ng kaalaman, ng karunungan, at ng kapangyarihan. Yung pa kayong pagdating niya, hindi niya malalaman. Sa pagiging tao niya, hindi niya alam. Pero sa pagiging Diyos niya, alam niya yun. Ngayon, ako at ang amay, iisa. Sagot ng iglesia, sa pag-aalagayan ng lupa, iisa sila. Yan, tanggapin niyo yun. Pero pagkatapos banggitin ni Kristo, ako at ang amay, iisa, bumato. Kumuha sila ng bato. Makikita nyo sino rito ang bumabato sa ngayon. Sino bumabato kay Kristo? Makikita nyo sa istorya. Binato siya. Sabi, bakit nyo ako binabato? Dahil ba sa mabuting gawa? Bakit nyo ako binato? Sagot ng mga Hudyo, pag tinignan nyo yung buong 30, no? 31, 32, 33, 34. Yung pinagmulan niya, ako at ang amay isa. Sabi ng mga Hudyo, hindi sa mabuti, kaya ka namin binabato. Kundi ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. O doon sa terminong ako at ang amay iisa sang-ayon sa context at ang pinag-uusapang iisa, yung pagiging Diyos nila. Ako at ang amay iisa, bumato. Sagot ni Kristo, bakit mo ako binabato? Dahil ba sa mabuti ginawa ko? Sagot ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin binabato, dahil ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Ayun, no? Nakita niyo yung context? Ang tanong ano paniniwala ng bumabato kay Kristo? Tao. Kaya ang nagpapatay kay Kristo, sino? Iglesia ni Kristo. Kasi tao. Kaya hindi naman issue ng mga alagad ng pagiging tao ni Kristo. Ang problema nila, Diyos ba si Kristo? Kaya sa argumento, patutunayan ng Adventist na si Kristo tunay na Diyos. Huwag yung patutunayan natin na si Kristo yung tao. Naniniwala tayo yun. Kaya walang itutumba ang iglesia. Basahin man yung basahin, si Kristo yung tao. Walang kumit kasi hindi paniniwala ko. Patunayan nila na si Kristo ay hindi Diyos. Yun po yun. 14. 4:15, titigil ako, magtatanungan na tayo. Ang Diyos ba hindi pwedeng tumawag sa anak na Diyos? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung siya ay Diyos, bakit meron siyang dino Diyos? Ang tanong, yung bang ama, hindi po pwedeng tumawag sa kanyang anak na Diyos? Ano sabi niya sa Hebrew? Pakibuklat niyo uli ang inyong Biblia. Napaka-importante yan. 1:8 ng Hebrew. Pero bago dumating sa 8, sabi noong 5, tungkol sa mga anghel ay sinabi niya sa kanyang anak. Ini-address ng God the Father sa anak. Pagdating sa verse 8, ito ang deklarasyon ng Ama sa anak. Verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Okay. At ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Sino nagsasalita? Ang Ama.
Kanino niya sinalita? Sa anak. Ano sabi ng ama sa anak? O Diyos, ang iyong luklukan, magpakailan-kailanman nilikot ng iglesia. Upuan yun, luklukan. Nang nilikot yan, ginamit ang Moffat's Bible na paborito nila yung kay George Lamsa. Yung pinatutungkol na salitang o Diyos, hindi sa anak. Saan? Sa trono. Dami ng Diyos. Di may dalawa ng Diyos. Yung isang Diyos, panukala. Tapos yung sa halip na yung anak at Diyos, yung trono, yung Diyos. Tingnan ninyo kalikot. Nililikot. Ngayon ay, sabi ni Kristo, doon sa 10:30, ako at ang amay isa. Pero pagdating sa 8:16 ng San Juan, hindi ako nag-iisa. Ako at ang ama ay humahapon. Ang sininin niyo, di ba? Buklatin nga ang 8:16 ng San Juan, pero yung 10:30, ako at ang ama ay isa. O, ngayon, sa 8:16, ito naman tayo. 8:16. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang ama na nagsugo sa akin. Yo, kita na ninyo, naroon pa rin yung termino, ako at ang ama ang humahasol at ang ama ang nagsugo sa akin. Okay, mga kapatid, ay yan ho, ang katibayan. Last, dahil 4:10 pa lang. Sabi nung iglesia, dahil nung mabuhay si Kristo, wala si isang alagad. Si Tomas. Yung pangalan niyang Tomas ay pag tinignan niyo, doubtful. Sabi niya, hoy, nagbangon na si Kristo. Sabi ng mga alagad, huli. Nagbangon. Ay, maniniwala lang ako pagka nahipo ko, naisuot ko, maniniwala na ako. Eh, dumating. At nang hipuin niya, inilusot. Ang sabi ni Tomas Panginoon ko at Diyos ko. Nilikot ng iglesia. Nasabi daw ni Tomas yun, dahil nagulat si Tomas. Oh my. Ang bihiring naman. Ang linaw-linaw ng ayaw ng matanggap na Diyos, para lang makalusot, nagulat. Pagkasalita bang nagulat, ano ang bantas niya? Exclamation. Merong gano'n, no? Exclamation point. Look. Pagtingin na yung 14 ng Mateo, 14 ng Mateo, nung si Kristo ay naglalakad sa dagat, anong sabi nila? Uy, multo! Meron exclamation point din. Yun ang nagulat. Pero pagdating kay Tomas, wala nun eh. Nagulat daw. Kaya parang daw ikaw naglalakad, nung maglalakad kami tumawid ng pusa, ay pusa! Ay, Diyos ko! O kahit na si Tomas ay nagulat, sang-ayon sa Greek. Kahit na si Tomas ay nagulat, kanino niya in-address? Doon din. Nung mahibok, mailusot, ay Panginoon ko at Diyos ko, kahit na tanggapin natin nagulat, kanino niya in-address? Hindi din sa persona. Hindi din nawala. Magulat man niya, yung nasabi niya, si Kristo pa rin, tinawag niyang Diyos at Panginoon. Ngayon mga kapatid, pansamantala. Meron ho kayong malabong isipan. Yes, Para sa akin. At least, walang creative, walang creation, walang lumitaw. Biblically speaking, hindi lilitaw ang bagay kung wala yung lumitaw o wala yung nagpalitaw. Sige lang po, okay lang po. Pero may nabasa ako na Nahiya ako. in the beginning ng ating history ng church natin ay tayo yung tinatawag ng mga Aryan din. No? Sige po. Na ang paniniwala din natin ay one God. Katulad ng sinasabi na Iglesia ng Cristo na yung ama lamang daw ang Diyos. Yan, gusto ko malaman kung ano ang katotohanan niya. Kasi nabasa ko rin doon. Pero although, kasi nasabi nga sa atin ang ating church ay isang dynamic church na habang nakakatagpo tayo ng katotohanan. Progressive. Oo, progressive.
ina-adapt natin kung ano yung nakikita nating katotohanan. Pero gusto ko malaman, katotohanan na in the beginning, naniwala muna ang mga nauna nating mga leaders sa Arianism o yung paniniwala ni Arius na isa lamang ang Diyos. Opo. Thank you po, Kuya. Sa ibang nag-research, yung atin daw paniniwalang Trinity ay galing saan? Sa Catholic. Pero ang totoo, hindi galing dun eh. Kinuha natin mula sa Biblia. Kaya tama yung atin ay progressive. Dati ang ating 28 fundamental beliefs ay nasa 16. Pero dahil nag-aaral, dahil ang ating church progressive, napunta ng 27. Nakita nyo? Ngayon, ilan na? 28. Ibig sabihin ng ating pananampalataya, pag nakakakita ng liwanag, isinasama. Magtatakta kapag 29, isinama ang Christmas. Sama Christmas. Okay, 28. Pagka may kita pang liwanag, papasok yan sa pag-aaralan ng GC. Ay ang GC, hindi lang isang utak, hindi lang isang komentaryo ginagamit. Pag yan ay nadagdagan ay 29 fundamental beliefs. Hindi tayo tutol na ang Ama ay matatawag din siyang tunay na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Pansinin nyo sa paglikha ng sanlibutan, sa Hebrew ay may tinatawag na yakid at ikad. Ang alam ng Iglesia ni Kristo, yung salitang makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Puputulin nila yun. Putol. Putol kasi Soriano, mahilig sa hilot. Ito, mahilig pumutol. Ngayon, yung salitang makilala kanila na iisang Diyos na tunay, puputulin. Sino nagsasalita? Si Kristo. Kanino niya ini-a-address? Sa Ama. Taas natin ang basa sa talatang 1. At tumingala si Jesus at sinabi niya sa talatang 3 ay makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Pero yung karugtong, nalimutan. Tingnan ninyo yung karugtong. 1:3 ng San Juan. 17:3 ng San Juan. Apo. Apo, 17. Chapter 17. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesus So, Cristo. kita ninyo, makilala kanila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. May karugtong. Alam niyo yung pagiging isang, yung salitang G6:4 ng Deuteronomy, O Israel, ang Diyos ay iisa. Yung salitang iisa dyan, sa Hebrew ba ikad o yakid? Hindi iisang piraso. Merong maraming isa, merong dalawang isa, merong isang isa. O yakid at ikad ang ginamit. Yung salitang Diyos ay iisa, hindi ibig sabihin isang persona yon. Kasama doon yung Ama, yung Anak, at ang Espiritu. Pag tinignan nyo ang 28 fundamental belief na ang Ama ay binanggit doon, ang Ama ang lumalang ng lahat ng bagay. Pero pinutol yun ng mga bumabasa. Pag dinukto, ang Anak, kasama yung Anak. Kaya, sa paglalang ng sanlibutan, sa kasaysayan ng pagtubos, tatlo yung nagkakaisa, nagkakasundo. Hindi yun ginagalawan, hindi yun ay sinasakop ng isang piraso. Pag sinabing isang Diyos, automatic, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nagsabing, lalangin natin. Yung salitang natin, plural. Kung siya lamang ang Ama ang lilikha, lalalangin ko. Masabi ng Iglesia, mga anghel kaya ang kasama. Ang mga anghel hindi creator. Ano sila? Created.
nang sabihin ng Diyos, lalangin